okay kami dito, mas hindi kayo pwede dyan. So, Ganun, mawawala na yon. Yun po ang target. Oo. Yun po yung mission achievement. Harinawa, ano? Yun. Oo. Oo. So, as much as possible, yun na nga, unity means I am that I am. Di ba? Lahat po is a reflection of you. Yes. So, yun po, no? Papasok tayo yung sa frequency at yung vibration na yun. So, kung as today, kung maparapatin natin na yung mind natin, yung heart natin, we start to achieve in that direction, sumasakay na tayo. Oo. Yung sa vehicle na yun na tinatawag na 5D consciousness. It's all part of Pero, the process Yes, to fifth dimension ascension. we are in this 3D reality. Mabigat kasi yung density ng physical eh. So parating meron itong nandiyan yung division, nandiyan yes, yung parating may naglalaban yun eh, yung ego tsaka yung self. So dito po yung challenge. Dito po yung tinatawag na lumalabas dito yung pag gagawa natin na accomplishment for our own mission of soul ascendancy, no? Ito po yung challenges na pinasok na natin bawat isa. Yes. So this will determine our future path, no? Actually, Sir Wilson, maputo lang po kita. Yung sacred fire ceremony na lang, ito based na rin sa experience ng mga umattend. Talagang ito'y halaw din sa paniniwalang Kristiyano. Yes. Kasi parang nagkakaroon dito ng reenactment ba yun? O talagang totoong blessing na galing sa Holy Spirit? Actually, ito pa yung na-mention sa Bible eh. Noon. Kung napaparatin mo, if I recall it, mayroon isang phrase, isang how do you call that, verses na sinasabi, baptism of Jesus, today I baptize you with Holy Spirit and with water in order for you to repent. No, lahat naman tayo yung mga Katoliko, katulad din sa akin, we undergo this baptism of Holy Spirit and water, no, in the church. Pero may kaduktong pa yon, but in the future there will be somebody far greater than I will baptize you with Holy Spirit and fire. Yun. I'm not even worthy to carry sandals, and he has a winnowing fan. And he will thoroughly purge the tawag dyan, yung threshold, no, and separate the barn, something like that, no. So ito na No, yung quench. ito na yung mission ng ito sacred yung fire blessing. tinutukoy na yung sacred fire blessing. There is a ascended master who is the one doing that ceremony. And that ascended master was Jesus Christ. Bali protege na, no? Protege na. Actually sa Western it's called Saint Germain. Masyadong malalim yung history. Kasi by Jesus Christ is the forerunner. Yes, It's his time. Siya yung But nagpakilala. right now we are already in the Aquarian age, no? But again, there is always this respect, no, for ascended Master Jesus Christ. Yes. Yeah. All right. Salamat, Brother Wilson. Yes. Miss H, sa mga nagpa-practice ng Buddhism, Andressa, meron din kayong mga ceremonies, no, during December, Yuletide season? Yes po. Pero more on pujas po yun. So yung puja po kasi, it's a kind of purification and cleansing. So depende po kung ano pong klase ng puja yung ipe-perform. Just like pujaan sa video na nandyan po sa screen natin. Ito po yung yearly puja. Bali 3-in-1 po siya. So it's a preparation for 2026. Clearing, cleansing, purification, and to attract abundance po for 2026. Kaya po iba't ibang gods and goddesses po yung in-invite po through the puja to perform during the ceremony kung ano po yung mga offerings, kung ano po yung mga rituals and everything po. So,
just like this month, may mga pujas po every weekend. And every day din naman po may mga pujas. Pero pag weekend po, iba-iba po yung pujas na ginagawa po sa temple. So itong puja ceremony, ano to uplift yung consciousness natin? Yes po. Uh-huh. And also, kasi ang pinaka-theme po ng puja talaga is to purify our mind, body, and our soul. And to become more compassionate sa sarili natin at sa ibang mga tao. Ayun. And also sa mga pets and animals din po. So it's actually raising our vibration and consciousness on how do we become more compassionate, more loving, yun. So yung mga mantras, nire-raise po niya yung frequency natin to clear the karmic loops, karmic past. So yung present po natin, yun po yung aanihin natin sa future po natin, kung ano yung kinukultivate po natin ngayon. So ito'y ginagawa hindi lang tuwing Disyembre, Miss H, tama ba yun? Yes po. Oo. Actually, may mga special po just like yung nandiyan po sa screen po natin. Special po yan kasi medyo maraming monks po yung nag-perform ng pujas dyan. Opo. So, yun, very minimal lang din po yung nag-join dyan kasi not everyone is aligned to join the puja. So, only those who are aligned to join it. Kaya po, very important na in every practice, we have to check our alignment. Hindi lahat ng pujas, hindi lahat ng dasal or whatsoever, nag-a-align tayo. So, i-check po natin lagi kung align ba tayo dun sa ginagawa natin. Kasi kung hindi, hindi rin po magiging effective yung mga ginagawa natin if we are not aligned on what we are doing. O kasi iba nga niyan, Miss H, no? Brother Wilson and Brother Jaya, nag-undergo pa ng fasting, ano? Tama ba yun? Opo. Brother Jaya, di ba kayo ba nag-undergo rin ba kayo ng fasting? How many days ang fasting? Yes, nag-undergo kami ng fasting. Oo. Before any practice? Pero maraming klase kasing fasting sa amin eh. Paano yung mga ginagawa niyong pag-ayuno or fasting? Merong tinatawag na dry fasting. Yan yung no water, no food. Totally, talaga, walang kakainin, walang iinumin. Kumbaga kasi may exemption kasi yan eh. Exemption for the rules eh. Halimbawa, ang devotee is merong karamdaman, physical na karamdaman, so hindi siya pwedeng mag-dry fasting. Okay. More on fruits or kung di fruits or more on milk, water, yung mga ganon. Pipili ka lang. Kasi hindi pwedeng totally fasting talaga. Depende sa yung katawan. Sa mga old age na may karamdaman, physical na karamdaman na hindi basta-bastang fasting. And while doing the Pero fasting... pinaka-powerful talaga is dry fasting talaga. While doing the fasting, talagang tuloy-tuloy yung parang prayer, no? Mantra. Yes, tuloy-tuloy. Ayun. So, after that, papasok ng biyaya, ganun ba? Hindi naman agad-agad din. Siyempre, yan nga rin yung minsan nakakatuwa rin sa iba na eto bali i-share ko lang to. Kasi dapat pag naggagawa tayo ng manifestation, like dyan sa fasting na yan, dapat isinasa puso natin eh. Tama. Saka dapat tanggap natin, ma-learn natin yung acceptance na hindi lahat ng minamanifest natin is 100% makukuha natin. Always be grateful. Yung pinaka-maganda is always be grateful. Yes. Magpasalamat tayo. Diba? Yes. Kahit hindi natin makuha nga yung minamanifest natin, always be grateful. Kasi minsan, kaya din, may good reason rin yan, bakit hindi natin nakuha eh. Kasi baka mamaya pag pinilit natin kinukuha, mapahamak pa tayo. Lalo pang lalayo. Ayan. Yes. Salamat. Kaya mas maganda nga, pag kung anong binigay sa atin ng universe or ni Supreme Lord Shri Krishna, dapat magpasalamat tayo. At saka, sa pananampalataya ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, dapat talaga, we pray, magkaroon tayo ng, meron tayong hinihingi sa Poong Lumikha,
gumawa naman tayo ng paraan sa ating mga sarili na makuha natin yung ating pinapangarap. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi iba... Ito nga sa... yes. Sige po, Brother Jaya. Ito nga sabi ko nga sa iba si Jesus Christ, si Supreme Lord Krishna, si Buddha, they are not genie. Kaya dapat tayo ang nagsiservice sa kanila. Hindi tayo humihiling sa kanila. Oo. So, kailangan natin magtrabaho. Pero siyempre, kapag tuloy-tuloy naman ang yung pananalig at pananampalataya, saka yung gagawin mo, hindi ka lang dapat magfo-focus doon sa biyaya na maaring kapalit. Kasi ginagawa mo yon, pinapalakas mo yung pananampalataya mo ng actually walang dapat kapalit eh. Of course, meron kang... Yes, tama. Exactly. Of course, meron kang hinihingi. Very agree. Yun nga, kung ano talaga ang at the right time na ibibigay sa'yo, yun na yun. Pero of course, ngayong panahon na to, dahil sa panahon ng Kapaskuhan, napaka-auspicious ng enerhiya sa paligid. So, samantalahin na natin na talagang lalo tayong hayag ng magandang balita, ng magandang aksyon, o di ba, Brother Jaya? Yes. Ayan, salamat Brother Jaya. Si Miss H, Maraming salamat din. Miss H, yung ginagawa ng ng mga Buddhist, nagkakaroon din ba ng feeding program? Mayroon din bang mga programs for the poor? Sa mga Yes po, meron din po. And aside from that, namimigay din po ng mga gamot. Depende yung may mga pangangailangang gamot. And sa mga typhoons, yan po, namimigay din po. And mga feeding programs, yes po. So nag-open po din ang Buddhist temple ng mga program for giving food sa mga bata, sa matatanda. Yan, nag-open po yun. So, gusto ko lang pong i-share din doon i-add ko lang po yung kay Brother Jaya. Yes, totoo po yung sa manifestation. We also have to do the work. Hindi yung nagmamanifest tayo and then we are just waiting for it to happen. So, we have to do the work. Like, kung ano yung minamanifest natin, i-align natin kung ano yung dapat natin gawin. Yes. Yun. May nagtatanong tuloy dito, ano ba yung nasa ulo ko? Hindi nyo ba alam na sa ulo natin? Santa Cap. Di ba, Brother Wilson? Symbol yan ng, it symbolizes Christmas. Yes, time for giving, sharing. Yun. Sharing. Tulad kaya, actually, yun talaga ang tumbok ng mission natin ngayong Kapaskuhan. Di ba? Yes. Giving, sharing, it's all about giving, loving, forgiveness. Yun. Kaya, peace. Bakit sinasabi natin auspicious yung time na ito? Biro mo, lahat nag-giving eh. From 13 month to bonus. Oh, yes. So, tapos, mga ninangs, di ba? At mga, sa mga pamangkins, di ba? Everyone is giving. So, talagang yung mataas yung frequency, no? Sharing masaya lahat, yes. 'di ba? Kaya mataas ang vibration yung mataas ang vibration, no? Ng kaya there is the expectation of receiving also is also nandyan, no? Kaya there is the excitement, may excitement no? So yung mga magre-receive by excitement, yung mga mag-give kung really coming from the heart, there is this sharing, no? Being generous. There is also a part of a sacrifice, pero maganda naman ito yung pagbubunga niya, no? Yes. So ito yung tinatawag na spirit, spirit of Christmas. Yes. Oo. May sandali lang, Brother Wilson, Brother Jaya, and Miss H, abay, sabi ni Aldrin Manuel, abay, good PM po, Kuya Ray, and Merry Christmas po sa inyong lahat po dyan. Abay, dito po kami sa Bustos, Bulacan. More power po sa inyong lahat ng staff ng DCRH at Gabi ng Misteryo. Ayun, salamat po. At ang Pasko ho, sabi niya, ay panahon ng pagbibigayan at pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. More power sa inyo
at sa staff ng DCRH. Ayan, yan ang sentro talaga ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hindi lang po sa mga nanampalataya o kayo nagpa-practice ng sangka-Kristyanuhan o Katolisismo, kundi sa iba't ibang mga spiritual practices. Although magkakaiba lang yung itsura o yung pamaraan. Actually, it's very down to earth and practical nga eh. Yes, oo. Di ba tong time ng Christmas up to New Year? Saka walang dapat, dito, walang Maraming differences of salo-salo, di ba? belief system. Oh. Marami tayong parties, salo-salo. Mhm. Usually sino? Kapamilya. Mga relatives natin. Yes. No? At yung mga colleagues. At yung close relationship na sa company. Mhm. So, whether na meron kang alitan, it's time for forgiveness. Sasantabi na. Oo, kasi magkikita kayo eh. O sige, quiz na tayo. Parang gano'n. So, pati Oo. sa loob ng pamilya, ganun din. It's at the same time, may forgiveness, practice of forgiveness. Yun ang challenge eh. Mhm. Tapos at the same time, maglalabas ka rin na sharing of gift, no? Correct, To correct. Oo. parang isang it's a gesture of parang reaching out, no? Yes. So talagang nandyan eh. Pero saan ba ito? Galing ito sa puso natin eh. This is what the masters wants us to do. Ayan. Kaya To follow their way, Oh. no? By doing it, no? Kaya lakas tuloy ng enerhiya. Miss H, ano ang may papayo mo sa ating mga kababayan na gawin, lalo na ngayong Kapaskuhan, aside from gift giving, aside from sharing kung ano yung nasa sa atin, ano yung dapat pa nating gawin o ihayag sa ating mga kababayan? Ako po, ang tinuturo ko po is isulat po nila yung mga magagandang nangyari sa kanila this year. Okay. And be more grateful kasi natapos yung taon na buhay tayo. No, tama. Diba? Oo. Isang malaking Nakasurvive tayo. isang malaking puntos na yon na napaka bless natin. Malaking pasasalamat yun, ha? Oo. Yes. Oo. At malakas tayo. Yes. So isulat po natin yung mga bagay na grateful tayo and isulat natin kung ano pa yung hihilingin natin for 2026. But at the same time, we also have to put the effort. We also have to have more faith. Mas patatagin pa natin yung pananampalataya natin at connection. Regardless of your religion, hindi natin pwedeng sabihin na ganito ka, ganyan ka. No, it's not time to judge everyone's religion. We are one here. It just happened na meron tayong iba't ibang paniniwala pero hindi ibig sabihin na magkakaiba tayo ng tingin sa isa't isa. Ang pinaka-importante sa atin is yung love pa din and compassion. Ayan. So, yun po yung tinuturo natin na mas makita natin kung ano yung maganda sa mga tao. At isa po sa mga ginagawa kong rituals for the coming year, for example, is very simple lang. Isulat nyo lang yung mga gusto nyong i-manifest and then pray for it. And always remember yung intention nyo in every manifestation. Kasi yan po yung pinaka-importante, yung intention po natin. And isipin po natin na hindi tayo dapat makasakit or makapinsala sa ibang mga tao. We also have to consider other people, not only us, na hindi tayo magiging pinsala sa ibang mga tao. Kung hindi, mag-share pa tayo ng mga blessings natin and also to share the love and light. Yun po yung gusto ko pong i-share. Ayan, namaste. Salamat Miss H. Tama ho yung binabanggit ni Miss H. Abay, tuloy-tuloy lang po. At actually, itong mga discussion natin sa ating gabi ng misteryo, ito'y isang pamaraan na miangat yung ating consciousness to the fifth dimension. Brother Jaya, sa inyong panig naman sa Krishna practice, Krishna consciousness, tuloy-tuloy pa rin yung mga mantras ninyo and other practices para may angat yung kamalayan natin into the fifth dimension. Yes, tuloy-tuloy siya. And then, gaya ng sinabi ni Miss Ace, share ko lang din, tama yung sabi niya, always be grateful. Yes. And then,
more services, devotional services. Pag sinabing devotional services, yun ang gagaling sa puso natin, devotional services to Supreme God. Kumbaga, sa Supreme God na services is like helping to others, sharing blessings, do charity works, kahit ano pang makatulong sa kapwa natin na unconditionally. Kasi yung blessings na yan, unti-unti darating sa atin yan. Magugulat ka lang dahil sa dami mo nating ginawang sukriti. Pag sinabing sukriti, it's a good merit. Kumbaga, deposit yan spiritual deposit natin yan. So, hindi natin namamalayan, habang napupuno yan, magugulat ka na lang, dyan napapasok yung tinatawag na heaven's luck. Alright. Heaven's luck. Yun Oo. Kaya dapat gawin natin yun sa pamamagitan ng devotional. Hindi dahil sa, kaya na ko ito ginagawa, para swertein daw ako, kaya ako nag-share ng blessings, para swertein ako. Hindi dapat ganon ang nasa puso. Tama. Kasi may iba na yung tumbok bag. Tama, yes. Saka isa lang kung tutusin, isa lang naman lahat ng paniniwala natin Katulad ko, gaya ng nag-attend din ako kay Sir William Go ng Sacred Fire na rin ako ni na Sacred Fire rin pala. Oo. Yes, na rin ako, na ritualan rin ako yung Master William. But sobrang nagpapasalamat ako dahil under rin ako ng Sacred Fire. So, maraming nabago. Marami ka rin nakita. Yes, marami. Marami nakita. Yes. Kasi wala naman yan sa kung anong religion ka, kung ano ka. Oo, totoo yan. It's a respectful and then acceptance of who you are. And what's your purpose in life. Salamat, Brother Jaya. And of course, siguro, please invite yung ating mga kababayan saan matunghayan ang inyong templo. May templo ba kayo, Brother Jaya, for your practices, Krishna consciousness? Yes, sa Quezon City. Pero sa ngayon, hindi pa, medyo may inaayos pa sa ngayon. Kaya doon muna kami sa ashram. Pag sinabing ashram, sa bahay-bahay muna. Ayun. So, you do chanting, may mga mantras din kayo na chinachant. Yes. Pero pwede namin kayong invite sa Sunday do sa ashram para at least makita niyo paano yung sistema, paano yung Ayan. Meron tuloy nagtatanong dito. I don't know if you want to answer this question, Brother Jaya. Sa paniniwalang Hindu and Krishna consciousness, do you believe there is heaven and hell? Yes, I believe in heaven and hell. Why? What's the difference? Totoo sa amin sa Krishna, sa Vaishnavism, kasi Vaishnavism kami, it's not a Hinduism. In Vaishnavism, hell is the earth. Alright. At heaven is maraming heaven kasi. Maraming klaseng heaven. Bakit ko tinabing hell is the earth? Kasi nandito yung Kali Yuga Yes. Based sa teachings yan, nan yung sinusunod. Yes. And then ang heaven, yung sasabi lang, lahat tayo mapupunta sa langit. Yes, lahat man tayo mapupunta sa langit. Pero may kanya-kanyang destination. Yung sinasabing Goloka Vrindavan, yung Vaikunta Heaven, marami yan. By stage yan. Ayan. Salamat, Brother Jaya. Brother Wilson, how do you react to that question? Yes po. In our practice, we believe in heaven and hell. Of course, first, we believe in afterlife. Yes. Secondly, the soul is eternal. It's just we are temporarily in this physical body, for how many years? 50 years, 60, 80, 100 years. Then our soul goes on. Can go to another form of incarnation. Tuloy-tuloy pa yun. Ito ay, how do you call this one? There's the law of reciprocity, which is the law of karma, which is determining the next or future lifetime.
And our present lifetime is the effect of the past deeds that what we have, no? Yes. So tuloy-tuloy po ito. That is the reason why ito yung gusto kong sabihin, before the end of the year, in the coming year, let us plant good seeds Yun. of karma. Yun. Say kind words, do kind act, even though malit lang, no? Bless your family, bless all the people in your mind, in your words, and in your actions. Yung maliit na bagay na kindness, forgiveness, these are act of love. Pero meron po itong ripple effect. Kasi every stone that you throw into the water, nagre-ripple yun eh. So, nag-i-spread siya. Wag natin ibaliitin lang this small act of kindness, no? Even going out from here later, no, a little act of kindness to the street people or to the security guard, okay na yun. And hindi naman yung bibuild na sa isang araw yung consciousness natin eh. Unti-unti yung step by step. Tama. Yun. Gradual naman yun. Ano. So all of this, tinuturo ito sa atin ng lahat ng all the ascended masters, from Buddha to Jesus, Lahat na relihiyon. Lao Tse, Mohammed, lahat po. Yun din tinuturo sa atin. So, i-practice na natin. No, let's bring it down here on earth in this physical body. Correct. Yun. Gawin na natin. Alright. Salamat, Brother Wilson. Miss H, muli, magandang gabi sa iyo. Ano ang iyong may papayo sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan? Tulad ng ang binabanggit ni Brother Wilson na let's focus our consciousness to do good. Just do good and do it right. Cultivate goodness. Cultivate goodness and kindness po. And share our blessings as well. Yes. And also, intention is very important. Whatever we are doing, yung intention po natin yung pinakamahalaga. Kasi yan po talaga, yan yung pinaka magre-result kung good or negative karma yung kinocultivate natin. So yun po yun. Salamat. And yan lang po. Thank you so much, sir, for inviting me again. Saan ka raw pwede matunghayan na Miss H for your love and light services? You can message me sa Divine Love Energy Healing Products and Services. And meron na po akong Divine Love Energy Healing, Divine Love Energy Holistic Wellness po. Uy! Wow. So, saan ka raw pwede makontak, Miss H? Sa page ko po. And yan, pwede po silang mag-message sa page ko. Ayan. 2 pages. Salamat, Thank you Miss po, H. sir. Thank you so much. And muli, Merry Christmas sa iyo and more blessings Thank you po. to come. Ayan, salamat. Thank you. Brother Wilson, pakiulit muli yung invitation natin for second kay part. Brother Ray for this opportunity and to all the televiewers. So again, I'm inviting all our televiewers or anybody who is aligned with Sacred Fire Blessing. This is a sacred invitation. I'll give out my number, 0917-547-4777. Pakiulit. Pwede mo i-schedule. Uy, regalo yan ngayon, ha? Pwede yung, yan, Yes. actually, i-grab yung opportunity. So diba? again, the number is 0917-547-4777. 37 po sa huli. Take this opportunity for a blessing, no, before the new year and this coming new year. Yes. Yan. Naku, Salamat sa inyo Sa totoo lang, marami kayong may experience na magaganda, no, sa Sacred Fire Blessing na yan. And ito yung magiging simula na rin yung pagbabago ng pananaw sa buhay. Salamat, Brother Wilson, Miss H, and si Brother Jaya. At salat pa rin po natin mga tumutok sa ating gabi ng misteryo. And next week ho, itry ho natin mapag-usapan ano nga bang dapat natin gawin for the year 2026. Ngayong Christmas, palaganapin po natin ang pagmamahalan sa bawat isa.
ano bang mas pipiliin ninyo? Di ba dapat sa magagandang pananaw, sa masayang kapaligiran, ha? Sa lugar na talagang punong-puno ng pagmamahalan, doon na lang po tayo tumutok at gumawa po tayo ng kabutihan palagi sa kapwa, mula sa pinakamaliit na nilalang hanggang sa pinakamalaking nilalang. Ayan, salamat po. Maraming salamat. Pilipinas ang oras. So, huwag po ninyong kaliligtaan. Mamaya po, susunod na ang Misteryo Musika. Pilipinas ang oras, alas 11:01 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon.